Hello kaibigan, magandang gabi sa lahat ng Catholic community nationwide, especially sa Negros. God bless, samahan nawa tayo ng Panginoon sa gabing ito. At pag-uusapan natin maya-maya yung commandment number 8. But before that, tayo muna ay manalangin. Gamitin nating guide sa ating prayer ang Nicene Creed. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Magandang gabi mga kaibigan sa lahat ng Catholic community nationwide. God bless, alas 7:02 ng gabi. At gusto lang natin batiin ang mga sumusunod, ang aming bishop dito sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson sa Diocese ng Bacolod, si Father Dominic De Ramas, yung aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca, si Father Robert Garandin, si Bro Simon saka si Bro Kent, si Reverend Father Gamala, ang spiritual advisor ng CFD Bacolod, at lahat ng tropa ng Catholic Faith Defenders nationwide. Magandang gabi ho, especially sa Diocese ng Bacolod. Magandang gabi, Yam Montejo. Ganun din kay Bro Mario Talatayod from Cebu City. God bless sa buong pamilya. Precious Luzano Vidal, magandang gabi po. At sa iba pang hindi natin nababanggit, God bless po sa inyo mga kapatid. Si Bro Paul Christian Gailan, ang presidente ng CFD Bacolod, si Harvey Angke, ang vice president, si George Maquilas, ang secretary, at si JB Akma, ang treasurer. Tommy Libuo na Bobot, bro, magandang gabi, God bless. Samahan ka ng Lord sa napatuloy sa ministeryo. Mga kapatid, binabati rin natin ang si Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto sa lahat ng mga kasama niya. Ang Mr. Curious Catholic, si Bro Wendell Talibong, at sa lahat ng mga kasama ni Father Darwin, God bless. At sa lahat ng mga kaparian sa Negros, magandang gabi sa inyo. Genevieve Sinadjan, good evening. Babaeng Katoliko, magandang gabi po. God bless. God bless. Mga kapatid, diretso na tayo. Yung ating bisita po ay may importanteng lakad pagka Monday. So tayo muna ang mag-share patungkol dito sa ating pangwalo na po yung ating commandment number 8. But before that, allow me to have a quick review sa pinag-usapan natin sa 7th commandment na you shall not steal. Ang command ho ron, mga kapatid, ay to respect our neighbor's property. Yung gamit ng ating kapitbahay ay wag natin pakikialaman yon, ganun kasimple. Tapos pangalawa, to share with the needy. Obligado tayo ng mga Katoliko, mga kapatid, na mag-share po tayo doon sa nangangailangan. Alam niyo naman po yan. Conrado Aballe de II, mula dyan sa Zamboanga del Sur. Bro, maraming salamat ha. God bless.
Tapos, kung sakasakali ho na meron tayong makukuha, hindi atin, ang sinasabi po ng catechism ay to return stolen property. Napag-usapan nga namin ni Bro Harvey, doon sa mga politicians na Katoliko na nagnakaw sa gobyerno, paano nila isasauli yon? Di ba? Usong-uso sa gobyerno natin, mga nagnanakaw ng mga politicians. And grabe, di ba? Kaya minsan ang hirap, paano nila isasauli yon? Pwede sila mag-confess sa pare eh. Pero ang tunay na paglalapat sa buhay nitong 10 utos, kailangan mo palang isauli yon. Hindi natapos mo na mag-confess sa pare, tapos may pinagawa sa iyo yung pare, dapat mong ibigay yon, isauli yon. Ang tanong, paano mo isasauli yung milyong-milyong nanakaw mo sa gobyerno? Yun ang problema sa isang banda. So, importante rin ho yung magtatrabaho. Okay? 4 ho yung commands to respect our neighbor's property do sa 7 commandment. Pangalawa, to share with the needy. Pangatlo, to return stolen property. Sasauli mo yon. Ika-4, magtatrabaho. Hindi pwede, ayon sa ating catechism ng Catholic Church, na hindi pwede yung walang trabaho ang lalaki at ang lalaki especially sa pamilya. Hindi pwedeng tambay. NMU love me. Ayan. Magandang gabi po. Salamat. Pepito Barbon, salamat sa pag-join sa ating broadcast. Ang pinagbabawal ay yung pagnanakaw at yung pagiging madamot. Yun po yung pinaka-summary ng ating pinag-usapan nung nakalipas na Biyernes. Ngayon, nasa pang-8 po tayo. You shall not bear false witness against your neighbor. Ang sabi ho sa Bible, Exodus 20, verse 16, sabi ni Moses, you shall not bear false witness against your neighbor. Sabi naman ni Jesus sa John chapter 8, if you make my word your home, you will indeed be my disciple. You will learn the truth and the truth will make you free. Yan. Ano po yung simpleng pinag-uusapan dito sa commandment number 8? Number 1, to say the truth. Now, when was the last time na nakapagsalita po tayo ng totoo? Naalala po ba ninyo parang mas marami tayong pagkakataon na nagsisinungaling, di po ba? Now, we must be always sincere because the truth comes from God. At lahat po ng kasinungalingan ay galing po yan sa ating kalaban. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5:37, all you need to say is yes if you mean yes, and no if you mean no. Na anything more than this comes from the evil one. The truthful man is loved by God and admired by men. Lenny Posadas, bro, magandang gabi. God bless sa entire family. Not only to say the truth, mga kapatid, kundi pangalawa, to testify our faith. Yung pag sinabing testify, hindi ka nahihiya na sabihin ito na magpapatotoo po tayo. We must proclaim our faith in words and deeds. Sabi ko nga sa broadcast natin, hindi pwedeng magaling tayo sa doktrina. Dapat meron tayong application. Stephen Toto Castigador, magandang gabi. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Ang sabi po ni Peter, 1 Peter 3:15, always have your answer ready for the people who ask you the reason for the hope that you all have. So, importante ho ito. Itong nakapaloob dito sa 8th commandment na you shall not bear false witness against your neighbor. Ang utos dyan, to testify our faith. Sabihin mo, huwag kang mahiya magkwento doon sa pag-asang meron ka. Now, pangatlo, to practice fraternal correction. Ano ibig sabihin nitong to practice fraternal correction? Now, I'm talking to you Catholic. We have the duty to correct our neighbor in truth and love. Napansin ko lang, nung ako'y pastor pa, may mga miyembro sa simbahan na ang ministry nila ay sinasabi nila na i-correct yung mga nagkakamali. Pero ang problema, in the long run, itong mga may ministry na i-correct yung mga nagkakamaling Kristiyano, mas malala pa pala yung ginagawa nila doon sa kapatid na nagkamali. Ano po ibig ko sabihin? Example, paano mo i-correct ang isang taong naglalasing kung ikaw mismo lasinggero?
Paano mo i-correct ang isang tao na may mga extracurricular activities kung ikaw mismo mas malala ka? May binabahay kang babae na hindi mo asawa. Hindi ba't mas malala yun? Kaya nga po delikadong ganong ang gagawin mo ay magmamatsyag ka sa mga kasama mong Katoliko sa simbahan kung sino nagkakamali. Mali po yun. Walang ganong ministry. Ang sabi sa Bible sa Matthew, pag may kapatid na nagkamali, ano sabi? Sabi ni Jesus, puntahan mo. Pag inamin niya mali niya, okay na. Ngayon, hindi niya inamin. Magdala ka ng witnesses. Pag hindi pa rin inamin, di i-present mo na sa simbahan. O pag hindi pa rin umamin, ituring mo ng hindi Kristiyano yan. Yan. Ibig sabihin may proseso. Yung pagko-correct natin sa mga kapatid na nagkakamali, maganda sana na maging malinis po yung ating konsyensya rin naman sa isang banda. Pero sa tingin ko, mahirap gawin yan kung tayo mismo ay may problema, mga kapatid, sa ating sarili. So to practice fraternal correction, we have the duty to correct our neighbor in truth and love. Mga kapatid, truth and love. Sabi sa Matthew 18:15, if your brother does something wrong, go and have it out with him alone, between you to yourselves. If he listens to you, you have won back your brother. Yon. Ika-4, to respect our neighbor's reputation. Mga kapatid, dito tayo nagkakaproblema sa isang banda. Yung bang wala tayong pakialam sa reputasyon ng kapwa natin. Hindi natin naisip na kapag ginawan mo ng hindi maganda yung isang kapatid, masisira yung pangalan niya. Now ngayon, maraming nag-desire, di ba, na tumakbo sa politika. Actually, nakapag-file na nga. Sino to? Si Jansen Isaac Dalisay. Magandang gabi ho. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Itong to respect our neighbor's reputation. It is our solemn duty to keep the name of our neighbor with respect and honor. Pero bakit may mga pagkakataon tayo mga Katoliko na parang binabaliwala natin kapitbahay natin? Yung bang gagawan mo ng issue na hindi naman totoo dahil nainggit ka pala? May ganun di ba? Dahil hindi mo matanggap na yumayaman siya, umaangat siya, pero ikaw, ika nga sabi nila at the age ng 40 daw po yun po yung pinaka-prime ng na ang tao umaangat sa buhay Pero yung reality, hindi naman nangyayari yun. Pag may nakita kang kapitbahay mo na Katoliko rin, bakit ganon? May kotse siya, Ranger, bakit ako yung model 78 pa na kotse? O sino may problema sa inyo? Masipag ata yung kapitbahay mong Katoliko. Baka ikaw naman umaasa ka lang sa padala na kung sino-sino sa abroad. Wala kang sariling kayod. May problema. Bro George Isaac Maquiles, magandang gabi po. God bless. Regards lang kay boss mo, kay Commander. Janice Bendaño naman, pastor's wife ito. Magandang gabi po. Salamat for joining. Itong 4 na binanggit natin, under dito sa you shall not bear false witness. Na to say the truth, that's number 1, importante yan. Pangalawa, to testify our faith. Importante rin ho yan. Pangatlo, to practice fraternal correction. May pananagutan tayo sa kapatid nating Katoliko na i-correct yung mali. Now, ang sinasabi ng Bible, hanggat maaari, bago ka mag-correct, dapat hindi mo nagagawa yung nagagawa niya. Kasi walang kwenta rin yun di ba? Sabi nga natin, paano may i-correct yung isang mali kung mas malala ka pa sa ginagawa niya? Di ba? Ika-4, to respect our neighbor's reputation. Ano po yung ipinagbabawal? Sa totoo lang, sa layman na pag-uusap sa gabing ito, meron 3 ipinagbabawal actually, dyan sa commandment number 8. Una, pagsisinungaling. Alam po ba ninyo mga fellow Catholics na ang pagsisinungaling ay mortal sin? Ano po yung, kasi ang intention niyan makasakit sa kapwa. Diba? The liar is the son of the devil, ang sabi rito, John 8:44. Sabi ni Jesus, the devil is your father and you prefer to do what your father wants.
He was never grounded in the truth. There is no truth in him at all. He is a liar and the father of lies. John 8:44. When was the last time na nagsinungaling po tayo? Baka kanina lang, di ba? May mga reasons kung bakit nagsisinungaling ang mga tao. Sa totoo lang. Pero sa konteksto ng mga Katoliko, mortal sin po ang pagsisinungaling. Pangalawa, yung hypocrisy. We must not behave in a false and ambivalent way in order to attain favors or to cheat our neighbor. We have to be frank and sincere in everything we do. Yung hypocrisy parang ito yung nagsusuot ka ng maskara. Abi Kabyaw, magandang gabi bro. Salamat for joining. Hindi lang lying o pagsisinungaling kundi po yung nagsusuot ka ng maskara. Hindi ka totoo. Sa mga nakapanood po ng aking video, sinasabi ko yon, 2 beses ko at binanggit na gusto ko maging sincere. I have to be honest. Ayoko yung dalawa yung mukha ko. Yun yung hypocrisy. Yung bang nagtatago ka. May sinasabi kang isang bagay, pero nagtatago ka. Hindi pwede. Mortal sin ang lying, yung pagsisinungaling. Itong hypocrisy na to, hindi ito maganda. Kasi hindi tayo totoo pag sinabing hipokrito tayo. Alam po ba ninyo kung mababasa po ninyo ang Ernon Panganiban bro, regards sa pamilya ha. Ganon din kay Laula Grace Jamon Denajeba. God bless. Nasa na ako? Etong hypocrisy na ito ay napakahirap yung hindi tayo genuine sa ating kausap. Masisense naman nila yan, lalo na yung mga tao na lumalakad sa pamantayan ng salita ng Diyos, yung mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Ma-detect nila yan kung tayo po ay nagsusuot ng maskara. Ang maskara sa Bacolod, October ho. Opo, masaya po yan. Dinadagsa ng iba't ibang nasyon yan, ang Bacolod. Pero tapos na ang maskara. December na po ngayon. At itong araw na ito ay pagkilala ng mga Katoliko sa Immaculate Conception. Opo, ang ibig sabihin yan ay dogma po yan sa Katoliko. Ang isabi ng Immaculate Conception, nang isinilang si Maria, walang bahid kasalanan. Wala siyang original sin. Siya po ay na-preserve ng Diyos. Paano naman gagamit ang Diyos ng maruming vessel? Di ho ba? Kaya nililiwanag ho natin yan na itong araw na ito, Immaculate Conception, ang ibig sabihin, yung pagkakasilang ni Anna, ni Saint Anne, kay Mary, walang bahid na kasalanan po. Although, debatable po yan sa mga kaibigan natin protestante at mga evangelical. Now, pangatlo, hindi lang lying yung pinagbabawal dito sa commandment number 8. Pangalawa, yung hypocrisy. Pangatlo, yung gossip at saka yung slander. Ito po'y may kinalaman dun sa reputasyon na paninira. Alam po ba ninyo na paboritong pastime yan ng mga Pilipino, yung nagkukwentuhan? Sa lahat ng kanto, lalo na sa mga squatter area, terrible yan. Yung mga babae nagtitipon-tipon, hindi para mag-Bible study. Nagtitipon-tipon sila, pinag-uusapan nila yung buhay ng kapitbahay. Rapet Abiliar, magandang gabi, kaibigan. Salamat for joining. Gossip and slander. Yung slander yung nanirang puri ka. Nagsalita ka ng hindi maganda na walang basihan. Nagagawa ba ng tao yan? Opo, nagagawa po yan. Opo. Kaya ho napakahirap, no? Kapag tayo po'y nanatiling ganyan. Now, ulitin ko, you shall not bear false witness against your neighbor. Ang utos dyan ay 4. Una, to say the truth. Sabihin natin ang totoo. Pangalawa, to testify our faith. Na huwag kang mahiya na sabihin yung katotohanan ng meron ka. Pangatlo, to practice fraternal correction. Sa kapwa mo Katoliko, doon na lang sa parish ninyo kung may nakita ka nagpapasaway dyan, huwag mong hayaan yon, lalo na kung kayo ho ay medyo may edad, na i-correct yung mga kapatid. Huwag ho kayo mahiya, pero in a loving way. Huwag ho tayong banat ng banat na
iko-correct mo yung isang kapatid na Katoliko, mas malala ka pa pala sa kanya. Iko-correct mo yung kanyang paninigarilyo, ikaw pala nagdodroga ka pala. Wag ganon. Pangit yun, ha? Wag ka mag-correct kasi dapat ikaw yung kino-correct hindi yung naninigarilyo lang. Ika-apat, to respect our neighbor's reputation. At ang pinagbabawal dyan sa number 8 na commands ay yung pagsisinungaling. Mortal sin yan para sa mga Katoliko, ang pagsisinungaling. Pangalawa, hypocrisy. Pangatlo, gossip and slander. Ronald Rado Pacrin, magandang gabi bro. Ganoon din kay John Francis Donal Bonghilino. Maraming salamat po. Now, anong gusto ko sabihin sa mga fellow Catholics? Kababalik ko lang ho sa simbahang Katoliko. October 26. Press na press pa si Brad Calix na bumalik sa simbahang Katoliko. Hindi ko po pinagsisisihan yun at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat may mga kaibigan akong pastor na naintindihan nila yung desisyon ko. Pero majority sa mga pastor na kakilala ko, kinokondem ako. Ilang piraso lang ho. Yung iba nandito, nakikinig ngayon dito. At tinanggap nila yung desisyon ko. Medyo nabuhayan ako Pero ilang piraso pa lang yan sila, 4 pa lang. Sa dinami-dami ng makilala kong pastor nationwide, 4 na tao pa lang ang nag-a-affirm sa akin desisyon. Pero nagpapasalamat ako. Hindi ko to i-recant mga kapatid, ulitin ko sa inyo. Dire-diretso na po ako dito sapagkat ang ministeryo ko ay sa mga Katoliko, hindi po sa Baptist. Marami na po kayo dyan. Just go ahead po sa ginagawa nyo. Let me do this kind of ministry para po alagaan, gabayan ang mga Katoliko nationwide. Hayaan nyo po kung makita nyo sa akin kung paano tayo gagamitin ni Lord. Kung paano tayo ginamit sa grupo ng Baptist. Tapos na po ako doon. Ibang pahina na po ito ng ministeryo. Kaya ako po'y patuloy na lumalapit sa aking mga fellow pastors, mga kaibigan ko. Unawain nyo na lang po ang sitwasyon. Hindi tayo magkaaway. Tayo po ay kasangga po tayo sa totoo lang. Wala pong kasangga tayo. Kung sa tingin nyo nasa tama po kayo, just go ahead. Let me handle this one by the grace of God. Let me do this, mga kapatid. At ikakatuwa ko ho yun pagka kayo nagkita tayo, tatapikin nyo yung balikat ko. Bro, naintindihan ka namin. Okay na ako doon. Ang inaantay lang namin may tatapik sa likod ko sa Bacolod Pag nagpunta tayo dyan sa isang sikat na mall sa downtown, nagkita tayo dyan, tatapikin mo ako sa balikat. At sasabihin mo sa akin, nagmerienda ka na ba? Yeah. Di ba? Di ba? Okay. Mga kapatid, gusto ko lang din magpasalamat bago tayo tuluyang magwakas, no? Salamat sa opportunity kanina. Tayo po ay na-interview ng live sa DYAF sa station po ng Simbahang Katoliko dyan sa downtown. Alas 8 hanggang alas 8:40 kanina. Na-interview po tayo at nagtataka nga yung acting station manager na si Father Diramas na naka-live, akala ko naka-record lang, sabi niya gano'n. Umabot po sa 2,000 mahigit yung nanood kaninang umaga. Baka marami na dahil po nakapanood na rin po yung iba. Salamat sa opportunity na tayo ay na-invite na mag-share ng ating testimony, yung ating conversion. Opo. At looking forward tayo mga kapatid na dire-diretso na po ito. Dire-diretso na po ito. Ang aking hamon sa mga Katoliko, mga kapatid, katulad ng sinasabi ko pag umaga. Ito yung panahon para ipakita nyo sa kapitbahay nyo, sa kamag-anak nyo, na hindi Katoliko, na pwede palang magbago ang isang Katoliko. Yung Katolikong genuine, yung authentic na Katoliko. Pag sinabi kong authentic kang Katoliko, number 1,
hindi ka naglalaro sa Christian life mo. Darling May Peñaflor, si Bongga, magandang gabi sa garon kay Neil Kevin Perez. Hindi ka naglalaro sa Christian life mo. Siniseryoso mo yan. Yung 10 utos na yan na nakalagay sa Bible, meron kang commitment or desire na gawin yan sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, yung pamilya mo, tinututukan mo. Huwag tayong maging irresponsable sa pamilya natin. Pangatlo, may pananagutan tayong depensahan yung pananampalatayang meron ka. Kaya ang challenge ko sa iyo, kung hindi ka pa member ng Catholic Faith Defenders, kayo sa mga lalaki na nandito sa broadcast, umiikot po kami sa buong Bacolod na nakikipag-usap sa mga parishes, nagbibigay ng mga talks, bumubuo ng mga chapter sa bawat simbahan, sa bawat lugar. I-consider mo mag-join ng Catholic Faith Defenders. Ang layunin po niyan ay turuan po kayo kung paano niyo po didepensahan ang pananampalatayang Katoliko. Kaya kung may mga protestante na magtatanong sa inyo, alam niyo isasagot niyo. Now, hindi naman to kinakailangang itago pa kung anong ginagawa ng CFD. Pastor Angelo Gonzaga, magandang gabi, Pastor. God bless sa buong pamilya at sa ministeryo. Yun po yung aking encouragement. Seryosohin nyo, wag lang kayong paatin-atin sa misa. Wag lang kayong paatin-atin. Dapat naka-ready tayo bago tayo humarap sa dumalo sa misa. Nakapag-confess tayo ng ating kasalanan sa mga pare. Di ba? Importante ho yun eh. Yun ang ating sistema kumpara sa mga protestanteng kaibigan natin. Mga kaibigan natin yung protestante. Hindi yan kaaway. Mga kaibigan ang protestante at mga evangelical. Ang kaaway po natin, yung mga kulto. Yun ang kaaway natin. Kaya nga yung aking sinasabi sa mga kaibigang mga pastor, ang tunay na pag-i-evangelize po, hindi huwag kayo mag-evangelize sa Katoliko. Kasi may malinaw na gospel ang Katoliko eh. Hindi lang nali-lived out ng mga miyembro. Yan ang problema. Klaro yung doktrina ng catechism ng simbahan. Klaro yung doktrina. Hindi lang na-lived out ng mga Katoliko. Kaya ang hamon ko sa mga kaibigang pastor, kung nais po ninyo talaga mag-plant ng church at ako bibilib ako sa inyo, mag-evangelize kayo sa mga kulto. Iglesia ni Manalo, SDA, Dating Daan, yun ho yung puntahan nyo. Wag po ang Katoliko. Wag po ang Katoliko. Ang mission po ni Brad Calix, alalayan yung mga Katoliko na maging matinong Katoliko, na ang buhay ay nakapattern sa Word of God, na sinusundan yung aral ng simbahan. Yun po yung hamon ko sa mga kaibigan kong pastor. Kung gusto nyo ng straightforward na pananalita para sa akin, mas bibilib ako sa inyo, iwasan nyo ang Katoliko. Doon kayo mag-evangelize sa mga binanggit kong grupo. At sasaludo ko sa iyo pag nakita kita. Sasaludo ko. Pero ba't hindi ko kayo pupunta ron? Dahil takot po kayo. Takot kayo sa debate. Dahil kulang po yung kaalaman sa salita ng Diyos. Ganun po ba yon? Hindi naman eh. Magagaling po eh. Pero bakit hindi ko kayo nag-i-evangelize sa mga kulto? Bakit po paborito nyo Katoliko? Bakit po? Yun po yung hamon ko sa inyo, sa mga kaibigang pastor. Huwag nyo na hong pakialaman ng mga Katoliko. Yung mga miyembro nyo ngayon, yan na yan. Yan na yan. Yan na yan. Huwag nyo na hong pakialaman ng Katoliko. May sarili po kaming gagawin para sa kanila. Tuturuan na po namin sila ng dahan-dahan para pag kayo po ay kumatok sa bahay, nagpakilala kayong pastor ng anumang denomination, sasabihin na lang po ng mga Katoliko sa inyo, pasensya na po kayo, pastor. May sarili ho kaming Bible study. Ay, pasensya na po kayo. Missionary so and so. Ay, may pag-aaral po kami dyan.
Sa iba na lang ho kayo pumunta. Ay sa mga cult na lang ho kayo pumunta, hindi po sa aming Katoliko. Kasi maliwanag po ang aral sa amin. Yun ang challenge ko sa mga kaibigang Katoliko. Would you dare do it? Bibilib ako sa'yo. Pag ginawa mo yan next year, wag na ho kayong pumunta doon sa mga Katoliko. Wag na. Kasi madali silang maakay, di ba? Masyadong madali yung evangelism sa inyo. Doon kayo sa mahihirapan kayo mag-evangelize. Doon kayo sa mga cult. Tignan natin kung makapagpa-plan kayo ng church within a year. Palagay ko hindi. Kasi ang karamihang miyembro ng denomination, 95% mga Katoliko. 95%. Mga kaibigan, ito yung prangkahan na usapan dito. Again, hindi ko kalaban ang mga pastor na nandito ngayon. Hindi ko kalaban. Mga kaibigan ko yan eh. It so happen lang na dinala ko ng Lord sa grupo na ito. Kaya nga po, meron tayong special na pag-uusap next year, mga fellow pastors. Kung kayo po ay nakaready dyan, I'll be inviting you probably by March to have a friendly dialogue. Ha? Antabayanan lang po ninyo yung lugar at saan. Kami na hong bahala sa merienda at pagkain natin. Ha? Kami na hong bahala. Ang gusto lang ho namin, maidala po namin sa inyo, maipaliwanag lang po namin sa inyo. Maipaliwanag lang po. Dalhin lang po namin sa inyo yung dapat dadalhin. Walang debate. Friendly talk lang ho. I-arrange namin to sa mga local priest. Para ho, kasi mas maganda may dialogue eh. Dialogue lang. Maski na magkita tayo sa labas, wala tayong problema. Okay yan. Okay yan. So gano'n na lang tayo mga kapatid. At gusto ko lang munang ano ba yung announcement dito. Yung announcement ko bago ako mag-pray, mga kapatid, ito para sa mga Katoliko to. Kung wala pa ho kayong ministry, kausapin nyo ho yung local priest nyo kung saan kayong parish ha. Hindi po pwedeng pasimba-simba lang ho kayo. Hindi pwede yan. Magto 2025 na. Opo, baguhin nyo na style nyo. Hindi maganda yan. Pasimba-simba lang ho. Hindi ho yan ang kalooban ng Lord sa atin. Makinig ho kayo dito kay Reverend Father Darwin Gatgano. Gitgano ng punto por punto ha. May matututuhan kayo dyan kay Father. Ganon din sa Catholic Crusaders kay Paul San Pablo Alima. Pakinggan nyo yan sa YouTube ha. Meron yan eh. Si Brother Wendell Talibong. Yan. Ang Factbusters PH. Naku naman. Taga rito yan sa atin sa Bacolod eh. Oh. Hanapin nyo sa YouTube yan ha. Yung mga Katolikong kaibigan ko. Maraming videos yan. Ano laman ng factbusters.ph? Binabanatan dyan ang turo ng Iglesia ni Manalo. Ha? Punta ka dyan. Kung gusto mo ipagtanggol yung pananampalatayang simbahan, dapat alam mo yan. Kasi may kaibigan ka Iglesia ni Manalo, di ba? Oh, misa nga siguro nakakainuman mo pa yan sila eh. Oh, di ba? Oh, yun. Ano mo to? Pag-aralan mo to para at least maiba naman. Sino pa? Parang wala na eh. Siyempre, huwag niyo kakalimutan si Brad Calix ha. Dito tayo, pagka umaga, alas 6 hanggang alas 7. Sa gabi, alas 7 po, usapang Katolisismo po yan. Kasama natin dyan ang Catholic Faith Defenders ha. May lakad lang kanina si Bro Si Bro Angke kasi, kaya hindi siya nakasama ngayon. Pero bukas, andito na siya ng gabi. Pagka Sabado, pahinga naman si Brad Calix, syempre naman. Ang hirap yung dire-diretso eh. Tapos pagka Linggo, may special tayong tinatalakay pag Sunday. Ha? Ayos ba? Ito yung mga pastor to, mga kaibigan ko ito. Pastor Jerry Andigan. Mga tropa ko to sa totoo lang. Alam ko, nasaktan itong mga to. Talagang, ewan ko, hindi ko ma-explain eh. Basta, magkakaibigan kasi kami nito. Kaya nga, wala namang kasing pasabi si Brad Calix na may ganun. Wala eh. Talagang gusto ko lang maging honest to goodness talaga. Kaya nung birthday ko, nasabi ko po yon. At once again, mga pastor, mga kaibigan kong pastor, pag nagkita tayo, wag debate, ayoko lang debate. Yung, kapit tayo, usap lang tayo ng maayos. So.
Ang i-ask ko lang naman sa inyo, prayers eh. Prayer para sa akin, sa bagong ministry na to. Pangalawa, pag-pray nyo yung misis ko, no? Ay, yung misis ko may colon cancer eh. Stage 3. Pag-pray nyo misis ko ha, kasi hindi ho biro eh. Araw-araw po yung battle ng misis ko eh. Gusto namin pang makasama tong partner ko. Abutin niya yung kanyang birthday next year na 50th birthday. Yan. Ipag-pray nyo. Wag na kayong magalit kay Brad Calix, no? Ayun pakiusap ko eh. Tanggapin nyo na lang yung realidad na nagdesisyon ako. At pag nagkita tayo, magkape-kape na lang tayo. Wag na natin pag-usapan yon. Magkape na lang. Ipag-pray nyo na lang ako, please. Yun po yung aking parang gustong i-share po sa inyo. Okay. Tayo po yung mananalangin na mga kapatid. Alas 7:35, medyo maaga-aga tayo. Pero kung nandito si Harvey, medyo ma-expand yan kasi alam niyo naman yung pagka-seminarista yung bumabahanat eh. Na-expand niya ho yan eh dahil umalis na sa pagkapare yan si Bro Harvey. Oo. Pero alam niya sinasabi niya. Kaya, mga fellow Catholics okay lang ba kayo? Pakishare tong video ha, pakishare. Kalat natin to sa mga tropa natin nationwide ha, para at least na tayo, go na tayo. Huwag na tayong parang passive na Catholic. Hindi pwede. Ibahin na natin yung mentality natin. Go na tayo sa mas maganda sa 2025 ha. Sana umabot tayong pare-pare sa 2025. Janice de la Paz, magandang gabi. Maraming salamat for joining. Wala akong masabi. Talagang thankful ako sa Panginoon. Wala akong masabi. Kabornok, maraming salamat sa mga tulong sa tropa. Pray tayo. Ama, salamat po sa gabing ito. Masaya kami kasi itong commandment number 8 na to, mahalaga to sa mga Katoliko. Lord, tulungan nyo kami kasi po madalas kami sumasablay dito pagdating sa mga kapitbahay namin. May pagkakataong naninira po kami, nagsisinungaling kami, nag-slander po kami sa kanila. Bawal po pala yun, di po pala pwede. Ang pagsisinungaling po ay mortal sin para sa mga Katoliko. Tulungan nyo kami. Hindi po namin kayang supilin ang sarili namin minsan. Grabe po kami magsalita sa kapwa namin. Talagang nakakasakit kami ng loob. At tulungan nyo kami na magbago. Kailangan po namin ng grasya nyo, Banal na Espiritu. Maraming salamat po. Pagpalain nyo po yung mga pastors na kaibigan ko nandito. Alam po nasaktan ko sila sa isang banda. Hanggang ngayon hindi sila makapaniwala sa akin naging desisyon. Pero sana matanggap nila ng buong buo. Na sana pag nakita kami mayayakap pa rin nila ako bilang kapatid. Na may papakita pa rin nila yung mutual respect na tinatawag. Na hindi na namin kailangan mag-away sa totoo lang Kasi ang kaaway namin, ang dyablo, ang kaaway namin yung mga kulto sa totoo lang. Lord, tulungan niyo po ito mga fellow pastors. Ang iba sa kanila talaga may tamang saloobin sa paglilingkod. Tulungan niyo po sila. Alam niyo yung puso nila, Panginoon At may mga Katoliko na naging member sa kanila napunta na ng iba't ibang denomination. Wala na akong planong tanggalin pa yung mga Katoliko doon sa Baptist. Hindi na. Ang akin lang po, Panginoon, alagaan yung mga Katoliko sa Negros. Gabayan po sila para hindi sila mapunta lalo na sa mga kultong simbahan. Lord, nagdadasal kami. Gamitin niyo po ang inyong lingkod. Maski pa paano ay matulungan ng mga kapatirang Katoliko na seryosohin ang Christian life. Kasi darating ng Panginoon, walang petsa, hindi kami naka-ready. Ano mangyayari po sa amin yan? Baka ang majority nag-a-assume sa langit pupunta sa impyerno pala. Lord, tulungan nyo kami. Nagmamakaawa po kami sa inyong kahabagan. Maraming salamat po sa gabing ito. Itinataas namin ang inyong pangalan. Maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast tonight. Bukas magkikita tayo. Alas 6 ng umaga kasama natin si Sister Apple
para po samahan tayo sa Apostles' Creed at sa Saint for the Day, no? Bukas. Once again, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil itong araw na ito, itong gabi na ito ay Immaculate Conception. Ang ibig sabihin niyan, walang kasalanan si Maria nang siya'y nasa sinapupunan ng kanyang ina na si Anne. At siya yung perfect example, a clean vessel na pinaglagyan ng ating Panginoong Jesucristo. Apo. Maraming salamat, Ate Fe, Nuki Evangelista dyan sa Maynila, at sa lahat, Tha Arnel Jawod Sigosyo sa Malaysia, bro. Maraming salamat. Ayong Moga, Pastor Jose Biasong, magandang gabi ho, Pastor. God bless sa buong pamilya sa inyong ministry sa OFWs. God bless. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace at yung aking parish priest dito sa Sumag sa San Juan Nepomuceno Parish na si Reverend Father Luan. Magandang gabi ho, Padre. God bless. Ganun din sa aming bishop, si Bishop Patricio Buson dyan sa Diocese ng Bacolod. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.